Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang pagbabalik ni Ja Morant sa Memphis Grizzlies. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naibalitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay DeAndre Ayton. Sa unang pagkakataon nga simula nang magtamo ng injury si Ja Morant sa kanyang balakang ay wakas nakabalik at nakapaglaro na rin naman nga ito sa pagkapanalo ng Memphis Grizzlies ngayong araw kontra sa Portland Trail Blazers kung saan nakapagtala rin naman nga agad siya dito ng 22 points at 11 rebounds. Jaren Jackson Jr. na kumuha ng 21 points. Pero kahit man nga ikinatuwa ng mga fans ang pagbabalik ni Morant at ang pagkapanalo ng Memphis ay hindi rin naman nga nila nagustuhan ang patalan-talan ulit ng kanilang superstar. Wala na naman nga daw itong pakialam sa kanyang mga ginagawa sa loob ng court since gumagawa na naman nga ito ng delikadong plays kagaya pagtalon niya ng mataas na siyang dahilan rin naman nga bakit nagtatamo siya ng injury sa kanyang katawan. Ayon nga sa ilang mga fans at analyst, kailangan na nga daw pong tigilan ni Morant ang mga ganitong klaseng galaw sa tuwing nasa loob siya ng court dahil kung mamalasin nga siya ay maaari nang ito ang maging dahil ng pagtatapos ng kanyang career sa NBA. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang naibalitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay DeAndre Ayton. Ayon nga mga katrops, sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider, isa na nga si DeAndre Ayton mula sa Portland Trail Blazers ang pinagpipilian ngayon na makuha ng Los Angeles Lakers. Ginawang available na rin naman nga ito ng Blazers sa trade market na kuha na rin naman nga po nila ang kanilang pinakabagong big man na si Donovan Clingan. Kaya mas pagkakataon na nga talaga ang Lakers na mapadali ang pagkuha sa kanya lalo pat ibibigay nga ito Blazers basta't makakuha lamang sila ng at least isang future first round pick. Bukod rin nga dyan ay kakailanganin rin naman nga ng Lakers na i-offer sa Blazers ang kanilang mga players na sina Rui Hachimura at Gabe Vincent upang matuloy lamang ang ganitong klase ng trade. Kung hindi rin naman nga nila iyan magawa ay pwede rin naman nga sila na gumawa ng at least ng 3-team trade para mapadali ang pagkakuha nila kay Ayton. Para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, nag-a-average rin naman nga si Ayton last season ng 16.7 points, 11.1 rebounds, at 1.6 assists sa loob ng 55 games kaya possible pairing na mapakinabangan ito ng Lakers at malaki ang maitulong niya kay Anthony Davis pagdating sa kanilang front court. So yun lang nga mga katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.